Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia po. At Amelie Garcia, patuloy tayo sa ating tanong na ano-ano ang Sa segment dapat na sa segment itanong mo lang. Yes. Ang topic natin ngayon, Ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang ating kamatayan? sa ating episode na Handa ka na bang mamatay? Okay, review po tayo ng konti, dinikas natin kanina bago tayo mag-break. Okay, step number 1, have the right perspective about death. Sa Tagalog po, dapat may tama kayong pananaw sa kamatayan. Kasi po pag mali ang pananaw nyo, mali rin po ang buhay nyo. Kaya napaka-importante, tama ang pananaw nyo sa buhay at kamatayan. Number 2. Pangalawa, have funds for your death. So Tagalog po, dapat may pera kayo sa araw ng iyong kamatayan. Siguro, Teka, hindi mo namang madadala. Paano yun? yun nga, sabi mo, sarili ka na madadala. Yun nga, makinig ka mabuti. Dapat sa araw ng iyong kamatayan, may pera ka. Sir, bakit? O, makinig ka mabuti. Kasi ang masakit, namatay ka ng walang-wala, di ba? Sigurado ko, iiyak ng malakas ang iyong kapamilya dahil sasabihin nila, Oh, yes, utang na naman. Ha? Ano yung utangin? Uutangin na naman ang inyong pagkapalibing, ang iyong lamay, ang lahat itong mga bagay na to, dahil namatay ka na, iyak sila. Pero dagdag pong iyak dahil wala po silang pera pangbayad ng iyong kamatayan. Ang mahal pong mamatay ngayon. Ang mahal ng libing, ang mahal ng lamay, ang mahal po ng kamatayan. Kaya po, maiiyak ang pamilya mo pag ikaw namatay nang walang pera. O, hindi alam kung saan kayo lalagay, di ba? Kung baga patay ka na, sinisisi ka pa ng mga kapamilya mo, di ba? Dahil lalo silang nabaon sa utang dahil sa kamatayan mo. Sipin mo, Hindi namin sinasabi na dapat may pera ka na ilalagay sa kabaong mo. Hindi po. Hindi yun. Ibig sabihin po, dapat napaghandaan mo kamatayan mo, kayo po, dapat meron na po, meron kayong pera ilalaan sa araw ng iyong kamatayan para hindi po masaktan, mamroblema ang inyong mahal sa buhay. Ay, ito pa masakit. Hindi lang naiutang talaga, naubos talaga yung pera ng kapamilya dahil sa pagkakasakit mo bago ka pa mamatay. Yan. Kuminsan po kasi, hindi ka naman namamatay ng bigla. Bago ka namatay, may gastos. Kuminsan po, hospital, gamot, doon po naubos yung pera ng pamilya mo. Can you imagine? Hindi ka papatay, kuminsan, may mga nagsasabi, hindi ko naman sinasabi lahat, sana mamatay na. Kasi laki na ng gastos namin. Sa totoo lang, kung practical po tayo, medyo masakit po yun. Kaya nga po napaka-importante, bago ka mamatay, dapat may pera ka. Paghandaan mo magkakasakit ka, may pera ka ba sa pagkakasakit mo? May pera ka ba sa pagpapalibing sa iyo? Kaya ang payo namin, siguraduhin mong meron ka. Bago ka mamatay. Oo, memorial plan, meron kang life plan, may panglamay, may panglibing, di ba? May pang-hospital, may pang-pagamot. Bakit po kailangan ito? Ibig sabihin, ngayong buhay ka pa, malakas ka pa, kaya pang bumili ng memorial plan, kaya pang bumili ng life plan. Life plan. Kaya pang bumili ng casket. o ng columbarium lugar para paglagyan mo. Ang ganda ito, habang buhay ka, kumikita ka, paglaan mo yun. Para on the day of your death, ang mga kapamilya mo makapagpo-concentrate sa pag-iyak. Ganon. Dahil nawala ka. Hindi yung dadagdagan pa natin ng wala kaming pera, mangungutang kami. Bakit? Napaghandaan mo ang iyong kamatayan. Oo, para hindi rin maghirap yung mga kapamilya, di ba, sa araw ng ating kamatayan. So, ganda po yun ha. So, yun ang pangalawa. Dapat may pera ka sa araw ng iyong kamatayan. Pero, itong Number 3, gustong-gusto ko to. Leave a legacy to your loved ones. Yes. Makinig po kayo. Sa Tagalog, dapat mayroon kang magandang iiwan sa iyong mga mahal sa buhay sa araw ng iyong kamatayan. Sir, pwede ba yun? May iiwan akong maganda sa araw ng aming kamatayan? Meron. Paano to? Ito ay higit sa pera. Oo. Higit sa material. Pero okay na kung may bagay. pera. Okay kung meron. Pero kasi ang pangarap ng maraming magulang ay may maipamana, di ba, sa kanilang mahal sa buhay. Sa araw ng kanilang kamatayan, gusto nila na meron silang maibibigay, di ba? Gusto ko din nila na yung kanilang mga anak ay nasa magandang estado sa buhay. Yan ang palagi sinasabi ng mga magulang. Sana ba ako mamatay, maayos na yung pamilya ko, maayos na yung mga anak ko, nasa magandang estado. Pangarap po natin yun. Ito good news mga magulang. May pwede kang gawin ngayon, na hindi ka papatay para makatulong. Hindi it will not guarantee, but it will help na ang mga anak mo ay nasa magandang estado sa araw ng iyong kamatayan. Sir, pwede yun. Ako pwede. Ito po pwede niya gawin. Oo. Well, syempre, nagsisimula yan sa magandang
lesson, mga magandang character na ibinibigay mo. Pero, bukod dyan, bago ka mamatay, kumuha ka rin siguro ng life insurance, di ba? Para sa araw na yung kamatayan, malungkot man ang puso ng inyong mga anak, di ba, kapamilya o mga maiiwan mo, pero meron ka namang iiwan sa kanila. Nalungkot po ang puso Oo. nila, pero mataba naman ang kanilang bulsa o masaya naman ang kanilang bulsa. So, yung po yung sinasabi namin, ngayon pa lang, pwede kang may ma-assure Legacy, oo. yung financial status ng mga anak mo pag namatay ka. Bakit? Ang life insurance po napakaganda. Babayad ka lang paunti-unti, pero kunin niyo po, suggestion namin, term insurance, kuha kayo ng paunti-unti. Tapos, sa araw na kayo matayan, malaki po yung makukuha ng pamilya mo. Can you imagine that? Ano ibig sabihin nun? Namatay ka, pero may iniwang ka na magpapasaya sa pamilya mo. Ano lang yun? Simpleng life insurance. Oo, kasi sigurado naman tayong mamamatay. Lahat mo tayo mamatay. Assured yun eh. Ito yung sinasabi ko palagi, mamamatay ka na rin lang. Pagkakitaan mo na. Oo, pagkakitaan na nila. Oo, hindi. Pagkakitaan mo na ibibigay mo sa anak mo. Kasi po, kayo mamimili kung sino tatanggap nung Nung beneficiary ng iyong life insurance. Malamang todo-todo yung pasasalamat nila sa'yo kasi naging, kumbaga, nailagay mo sila sa Oo, magandang maging sa estado. araw ng iyong Oo. paglisan, Oo. damang-dama ng iyong mga mahal sa buhay ang iyong pagmamahal. Bakit? Can you imagine si nanay, si lola, iniisip pa tayo, mamamatay na siya pero nag-iwan pa sa atin ng malaking halaga. Yun po ang mangyayari. At Pag meron kang life insurance. dahil hindi mo lang sila minahal eh. Nung buhay pa sila, minahal mo rin sila kahit nung araw ng iyong kamatayan. Kasi nga po, pinagkandaan mo. Pero, okay, hindi po natatapos ang pagbibigay ng pera o pagkakaloob ng pera sa iyong kamatayan. May isa pang higit sa insurance, higit sa pera, higit sa pamanang bahay, higit sa mga material na bagay na dapat iwan natin sa ating mga kapamilya. Ito yung pamana na hindi mawawala. Pamanang kahit saan dala-dala nila, kahit kailan hindi mawawala. Ano po yun? Ito po yung mga bagay, mga paniniwala, mga tinuro nyo nung nabubuhay pa kayo sa inyong mga anak na magagamit nila habang buhay. Ako po, ang nanay ko po, may ilang salita lang po na palagi binabanggit sa amin ng nanay ko na hindi ko makalimutan. Unang-una po, napaka-importante, sabi niya, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Talaga po hindi ko makalimutan. Tapos, every time po may problema, palagi sabi nanay ko, anak, paalala ko lang, ganito. Kasi anak, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Kasi po tayo minsan, nakakalimot tayo. Oo. Isa pang malamang, alam niyo to, palagi sabi ng nanay ko, anak, pag may hinahanap ka, huwag mong gamitin ang bibig mo, gamitin mo ang mata mo. Oo, kasi totoo lang, alam di niyo ba? po yun. Oo. Eh, dahil po dun, ito pong mga pangaral po ng nanay ko, legacy ng nanay at tatay ko sa akin, pinasa ko po sa mga anak ko. Alam po nila yun. Pag maghahanap ka, wakang dagdak ng dakdak, yung mata ang panghanap. Kasi kami ay wala dito, ay wala dito. Hindi mo talaga makikita eh. Bibig ang ginagamit mo. Oh, Ang masakit ang masakit ay wala ka na iwang maganda. Nag-iwan ka pa ng pangit. Oo. Maganda yung mga may pangaral si nanay, si tatay, di ba? Pero ang masakit pangit yung naiwan mo sa kanila. Naintindihan niyo po ibig sabihin? May material, meron pong material, meron pong hindi in kind naman. Ibig sabihin, yung mga tirong legacy mo na, patay ka na, kinokot ka pa ng mga anak mo. Ito maganda. Kinokot ka pa ng apo mo. Why? Ang tawag po doon, legacy. Mga bagay na iniwan mo, iiwan mo na makakatulong sa buhay nila sa hinaharap. Kaya ang ganda na sinabi ng Bible Sabi niya, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, lahat ng mga iniiwan nating aral, anak, mag-aral ka ng mabuti. Ayaw mong maging katulad ng mga ganito, di ba? Dahil hindi sila nag-aral, ito ang kanilang kinabukasan, di ba? Yung mga iiwanan natin, anak, pag kami nagkasala sa iyo, magpatawad ka. Yung mga salitang yon magagamit nila sa kanilang buhay pa kahit wala ka na di ba? Dahil ko po, kung mamamatay na kayo at meron may kasalanan sa'yo, patawarin nyo na. Patawarin Bakit nanonood mo na. po yung anak niya at apo nyo? Oo. Si lola, si nanay, nagpatawad. Kung siya nagawa niya. Okay, mamaya, itutuloy pa po natin ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!